Naniniwala ka bang lahat ng tao ay may kakayahang magbago? Naniniwala ka ba na meron talagang mga tao na para bang yung dumaan sa pagiging maloko, dumaan sa pagiging, ano ba yun, pilyo, pilya, pero nagbabago din naman sa huli? Paano kung ikaw yun? Paano kung nagbago ka na, pero hindi ka naman binibigyan ng pagkakataon? At paano kung akala mo ayos na, dun ka pa pala sinisimulang gantihan? Nako naman, ano bang gagawin mo para ikaw ay mapatawad at para ang buhay mo ay umayos na rin? Ating simulan ang tampok na kwento natin sa araw na to dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Lahat naman siguro tayo ay may mga kalokohan nung ating kabataan. Lahat naman siguro tayo ay may mga nagawang pagkakamali na ngayon ay pinipilit na nating bawiin at isaayos. Pero may mga tao din pala na hindi nakakausad, hindi nakaka-move on mula sa isang masakit na nakaraan. Dear Mama Mia, ako po si Raymond. 35 anyos na po ako ngayon. Hindi ako mayaman, hindi rin ako ganun kaganda ang buhay. Pero masasabi kong maayos na rin naman, Mama Mia. May trabaho ako. May bahay na inuupahan at may konti din namang ipon sa bangko. Pero minsan, Mama Mia, tuwing tahimik na ang gabi, bumabalik sa isip ko yung mga panahong akala ko ako ang hari ng mundo. At doon ko naaalala kung paano nagsimula ang lahat. Kung paano ako naging taong pinamumuhian ko rin sa ngayon. Noong high school ako, Mama Mia, ako yung tipo ng estudyante na ayaw mong makasabay sa pasilyo. Hindi dahil mabaho ako o kung ano paman, kundi dahil ako yung tipo ng tao na pag natawa, may madadamay. Ako yung mayabang, malakas ang loob, maraming barkada at laging bida sa eskwela. Hindi ako matalino, pero marunong akong magpatawa sa maling paraan. Yung patawang may kasamang pang-aapi ng iba. Bata pa lamang ako, Mama Mia, sanay na po akong lumaban sa hirap. Pero ang hirap namin ay may halong gulo. Si tatay ko lasinggero, si nanay ko naman ay tindera sa palengke. Lagi silang nag-aaway. At ako, Mama Mia, ako yung bugso ng galit nila. Sigawan tuwing gabi, sipa, minsan suntok, hanggang sa matutunan kong wag na lang umiyak. Siguro doon nagsimula kung bakit ako naging ganon sa ibang tao. Kapag wala kang kontrol sa bahay, hahanapin mo yung pakiramdam na may kontrol ka sa labas. At sa akin, Mama Mia, nahanap ko yung kontrol na yon sa pagiging siga ko sa eskwela. Naalala ko pa yung unang araw na nakita ko ang kaklase kong itago natin sa pangalang Miguel. Transfer student po siya. Tahimik, maliit, payatot, nakasalamin at halatang halata mong mahiyain. Isa siya sa mga tipong hindi mo mapapansin kung hindi mo lalapitan. Pero sa klase, Mama Mia, siya yung laging tinatawag ng teacher kapag may tanong. Kasi laging tama yung mga sagot niya. Honor student raw kasi siya sa dati niyang school, kaya agad siyang napansin ng mga guro.
Galing po siya sa private school, Mama Mia, at nag-transfer siya dun sa public school na pinag-aaralan namin. At alam mo naman kung paano ang mga katulad ko na ayaw namin sa mga pet ng teachers. Una kong biro sa kanya noon, "Oy nerd, may salamin ka nga pero hindi mo nakikita na hindi ka bagay dito sa eskwelahan namin." Tumawa yung mga kaklase namin. Yung tawa nila ay para pong gasolina sa apoy ng ego ko. Habang siya naman noon ay napayuko lamang. At mula noon, araw-araw ko na siyang pinupuntirya, Mama Mia. Minsan, tinatago ko yung mga gamit niya, yung bag niya, yung sapatos niya. Minsan naman, nilalagyan ko ng putik yung upuan niya. Minsan, pandikit. May mga araw na binubulungan ko lang siya ng mahina. O kaya naman ay, puro ka aral, wala ka namang kwenta. At alam mo yung masama, Mama Mia, natatawa ako doon noon. Akala ko noon walang masama dun sa ginagawa ko. Hindi ko alam kung bakit ang sarap sa pakiramdam kapag may isang taong parang takot na takot sa'yo. Parang doon ko nararamdaman na may halaga ako, na ako ang bida, na hindi ako yung batang sinisigaw-sigawan lang sa bahay, kundi ako yung may hawak ng sitwasyon ngayon. Ako yung may kontrol. Pero habang tumatagal, napansin kong may kakaiba kay Miguel, Mama Mia. Kahit anong gawin namin, hindi po siya lumalaban. Lagi lamang siyang tahimik, pero sa bawat tingin niya, may halong lungkot at galit na hindi niya mailabas. At minsan, doon po ako natitigilan. Kasi minsan, Mama Mia, nagkasalubong kaming dalawa sa CR. Nagkatinginan pa kami sa harap ng salamin. Ako, mayabang pa rin yung mukha ko. Matigas. Siya, namumugto naman ng mga mata. Pero yung tingin niya, hindi po tingin ng isang taong puno ng takot, kundi isang taong puno ng pangako. Na para bang sinasabi ng mga mata niyang, balang araw, babalikan kita. Balang araw, magagantihan din kita. Hindi ko alam kung bakit pero ilang segundo akong natigilan noon. Pero syempre, hindi ko pinapahalata na nakabasa ako ng ganun sa kanyang mga tingin. Sabi ko na lang, "Oh, ba't iiyak-iyak ka na naman dyan? Umiyak ka na lang. Baka bumaha pa nang mawalan naman ng alinsangan dito." Tapos umalis ako. Pero hindi ko makalimutan yung tingin niya na yun. Hanggang ngayon, Mama Mia, ay tandang-tanda ko pa rin ang tingin niya na yun sa akin. Lumipas ang mga taon. Ganun lang ang buhay ko sa high school. Puno ng yabang, puro barkada, puro bisyo, puro lakad. Naging kilala kami sa buong campus. Raymond at ang tropa. Laging may nag-aabang na gulo. Laging may estudyanteng pinagtitripan. At si Miguel, isa lang sa mga kwento noon. Isa lang sa mga eksena sa buhay kong siga. Noong graduation, Mama Mia, habang lahat ay abala sa pagkuha ng kanilang diploma, ay nakita ko siya. Suot-suot niyang maraming medalya. May dalang certificate. Ako, walang kahit na ano bukod sa diploma. Tinapi ko lang ang balikat ng isa kong tropa at sabi ko, "Ayan si Nerdo, transferi pero valedictorian. Pero tingnan mo naman, sino kayang mas tatagal sa buhay? Yang ganyang lampa o tayo na halatang sanay na sa mundo?" Natawa kami, Mama Mia.
Pero ang hindi ko alam, dun pala magsisimula yung buhay kong kabaliktaran sa aking inaakala. Pagkatapos ng high school, nagkawatak-watak na kami ng mga tropa. Yung iba nagkolehiyo at ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Nag-apply ako sa kolehiyo pero hindi ko tinapos. Bukod kasi sa mahirap talaga ang buhay namin ay wala po akong disiplina. Wala akong direksyon. Sanay ako sa marahas. Sanay ako sa malakas at hindi sa tiyaga. Hanggang sa tumanda na lang ako na puro paraket-raket lang at puro temporary job lang ang nakukuha. Sa una, Mama Mia, ay okay pa naman ako doon. Siyempre, kung may konting pera ka, ayos na rin yun, di ba? Pero habang tumatagal, ay nauubos rin naman. Nauubos rin ako. Nauubos ang yabang, lalo na kapag araw-araw kang sinisigawan ng amo mo at ng mga customer na pinagsisilbihan mo. Nauubos din yung tapang kapag hindi mo alam kung saan ka nakukuha ng panlaman tiyan o di kaya pampamasahe kinabukasan. Doon ko unti-unting nararamdaman, Mama Mia, na hindi na ako yung Raymond sa high school. Hindi na ako yung Raymond na siyang matatag noon, siga at matikas. Ngayon ako na yung Raymond na tinatawanan ng ibang tao. Ako na ang nasa posisyon ng mga taong pinagtawanan at inalipusta ko noon. Sa gitna ng lahat ng yon ay nakilala ko po si Jessa. Isa siyang waitress sa cafeteria, malapit lamang sa tinitirhan kong dorm. Magaan siyang kausap, palangiti at marunong makinig. Hindi siya katulad ng mga babaeng nililigawan ko noon. Siya yung tipo ng babaeng hindi mo madadala sa pambibilog mo ng ulo niya. Siya yung babaeng marunong tumanggap ng totoo mong pagkatao kahit palpak ka. Noong mga panahon kasi na yun, Mama Mia, ay wala na po akong lakas ng loob para manligaw ng mga babaeng sikat o ng mga babaeng magaganda ang estado sa buhay. Kaya kahit wala akong masyadong pera, kahit simple lang ang date namin noon ni Jessa sa tabi-tabi, ay masaya na ako. Sabi ko sa sarili ko, siguro ito na yung panahon na babawi ako. Magbabagong buhay, bagong simula kasama si Jessa. Pero hindi ko alam na ang bagong simula ko ay dahan-dahan din palang magbabalik sa nakaraan ko na matagal ko nang kinalimutan at gustong ibaon sa lupa. Pagkatapos naming graduate noon ng high school, Mama Mia, ay parang bula na naglako ang lahat ng mga kabarkada ko. Yung dati kong kasamang nagyoyosi sa likod ng gym, nagiinuman sa mga eskinita, o nagbibiruan sa kanto ay may kanya-kanya ng mga buhay. Yung isa nakapagtrabaho sa construction. Yung isa naman nagkaroon ng pamilya. Yung iba naman nakulong dahil sa gulo. At yung iba naman ay pinag-aral ng mga magulang nila sa kolehiyo at tuluyan ng nagbago. Ako, naiwan sa gitna na para bang wala akong direksyon. Naalala ko pa yung araw na nagpaalam ako kay nanay. Sabi ko, Nay, maghahanap na lang muna ako ng trabaho sa Maynila. Baka dun ako makatsamba. Bit-bit ko noon yung lumang backpack ko sa eskwela. 2 peraso ng t-shirt at isang pares ng maong na pudpud na sa tuhod. Walang kaplano-plano, pero puno naman ng yabang sa katawan. Sa isip ko, mariskarte naman ako eh. Sanay ako sa mundo kaya kaya ko to. Pero hindi mo talaga malalaman ang tunay na hirap ng mundo hanggat hindi mo mismo siyang hinaharap. Pagdating ko sa Maynila, Mama Mia, doon nagsimula ang totoong laban. Walang pamilyar na mukha, walang kakilala, at higit sa lahat,
walang kapera-pera. Nakikitulog ako sa dorm ng kakilala ng isa kong kaibigan. Nagbabayad ako ng tigli 5 piso kada tulog ko doon. Minsan, isang pandesal lang ang agahan at tanghalian ko. Pero sa kabila ng lahat ng yon, mayabang pa rin ako, Mama Mia. Ayokong tanggapin na lugmok na ako. Sinasabi ko sa sarili ko, hindi, pansamantala lang to. Sisikat din ako dito. Magiging maangas din ako dito gaya nung nasa probinsya pa ako. Pero habang lumilipas ang mga buwan, isa-isang bumagsak yung pag-asa na meron ako. Nagtrabaho ako bilang tagabuhat sa palengke, tapos naging construction helper, tapos naging messenger. Bawat trabahong pinasok ko ay palagi lang pansamantala, Mama Mia. Lagi kasing may mas bata, mas mabilis, at mas maayos kausap kaysa sa akin. Ako rin kasi nung mga panahon na yun, hindi pa rin talaga naaalis ang yabang ko sa aking katawan. Hanggang sa isang araw, parang gusto ko na lang bumalik sa probinsya. Hindi kasi ako nagiging siga dito sa Maynila eh. Iba yung yabang ko sa probinsya. Pero iniisip ko noon, Mama Mia, paano ako makakauwi? Paano na lang ang mukhang ihaharap ko kay nanay kapag umuwi ako? Umaasa kasi ang nanay ko noon na dahil madiskarte ako at sikat ako sa amin, magiging maganda na ang kinabukasan ko kahit hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Isang gabi, Mama Mia, habang naupo ako sa gilid ng karinderya at ng dorm ay may lumapit sa akin. Si Jessa. Nagtatrabaho siya noon bilang waitress sa karinderya sa malapit lang sa dorm ko. Madaldal siya. Laging masigla na para bang walang iniindang problema. Na-curious siya sa akin kasi tahimik daw ako pero lagi niyang nakikitang nakatingin ako sa malayo. Sabi niya, "Oh, ano na naman yung iniisip mo?" Napangiti lang ako. Iniisip ko lang kung kailan kaya ako suswertehin dito sa Maynila. Ngumiti siya sa sagot ko sabay sabing, "Baka kasi hindi ka pa natutong tumanggap. Minsan, hindi mo kailangan ng swerte. Ang kailangan mo lang ay magbago ng paningin." Hindi ko alam, Mama Mia, pero parang tumagos yata sa puso ko yung sinabi niya. Mula noon ay madalas na kaming nagkikita dalawa. Minsan, sinasabayan ko siya sa pagkain. Minsan, ako na ang naghahatid sa kanya pauwi kapag nagsasarado na ang karinderya. Mama Mia, wala kaming kapera-pera ni Jessa pero masaya kaming dalawa. May mga gabing naglalakad lang kami sa gilid ng kalsada. Kumakain ng fishball, nagtatawanan sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Sabi ko sa sarili ko, baka eto na yung kapalit ng lahat ng kasalanan ko noon. Yung tipong para bang sinasabi ng mundo na, "Oh, eto ha, may tao nang marunong umintindi sa'yo. Alagaan at mahalin mo to." Lumipas ang taon at naging kami ngang dalawa ni Jessa. At kahit mahirap ang buhay, pinilit kong maging matino. Nag-apply ako sa isang kumpanya kahit pang messenger o utility lamang. Ang gusto ko lang ay may makain sa araw-araw. Ang gusto ko lang ay may stable income, Mama Mia. Doon ko unang naramdaman yung tahimik na saya. Yung tipong gigising ka sa umaga, sabay kayong dalawang magkakape, sabay kayong mag-aalala kung saan kukuha ng pangrenta, tapos sabay niyong haharapin ang mga problema. Yes po, Mama Mia. Opo. Mula po nang nagtatlong buwan na ang relasyon namin ni Jessa, ay nagpasya na kaming dalawa na magsama na sa iisang bubong para makatipid na rin sa pagkain at renta. Hanggang isang araw, habang naglalakad ako pa uwi, napansin ko ang isang malaking gusali. May karatulang
isang holdings corporation ay nag-hire ng mga bagong empleyado. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kung anong kumislot sa loob ko. Para kasing pamilyar yung apelyido o yung pangalan ng holdings corporation na yon. Pero hindi ko na masyadong inisip yon. Sabi ko kay Jessa, susubukan ko kaya dito. Baka eto na yung break ko. At sumang-ayon naman ng nobya ko, Mama Mia. Buong suporta naman ang binigay niya sa akin. Kinabukasan, naglakad ako ng maaga. Dala ang lumang resume na ilang beses ko nang ginamit sa pag-a-apply. Kinabahan ako, pero sabi ko sa sarili ko, wala rin namang mawawala kung susubukan ko, 'di ba? Lugmok na ako, nasa pinakamababa na. Ano pa bang ibababa ko dito? Pagpasok ko sa loob ng building ay parang ibang mundo po ang pinasukan ko. Maraming mga tao. Lahat nakapolo, lahat mukhang may direksyon ang buhay. Ako lang yata yung naka-t-shirt doon na may mantsa pa ng kape yung laylayan. Pero hindi ko na inintindi. Nakapila ako sa labas ng opisina ng HR. Pinawisan ako ng husto kahit na air condition naman ang lugar na yon. Habang hinihintay ko ang interview ay nakita ko sa pader yung mga larawan ng mga executives nila. At doon ako natigilan, Mama Mia. Isa sa mga frames na nakalagay doon ay may pangalan na hindi ko inaasahan na makikita ko ulit. Si Miguel. Si Miguel, Mama Mia. Nakalagay pa na co-founder at general manager. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Bigla akong napaatras. Parang bumalik lahat ng alaala. Yung mga panahong pinagtatawanan ko siya. Yung mga pagkakataong tinutulak ko siya at yung mga salitang, wala ka naman pala mahina ka. Ngayon, Mama Mia, pangalan na niya ang nakalagay sa matatag na pader na yon. Pangalan niya ang nakapaskil doon. Habang ako, pumipila para maging isang empleyado niya. Gusto ko sanang umalis noon pa lang, Mama Mia. Gusto ko sanang sagipin ang natitirang pride na meron ako sa katawan ko. Pero naalala ko si Jessa. Naalala ko yung pangarap kong kahit minsan ay magkaroon man lang ako ng matino at permanenteng trabaho para maipagmalaki man lang niya ako. Sabi ko sa sarili ko, hindi naman siguro siya makakaalala sa akin. Malay mo, hindi na niya ako matatandaan. O di kaya naman, general manager naman siya ng kumpanyang to. Baka naman hindi ko siya matatagpuan o hindi ko siya makakasalamuha. Kasi alam ko naman na sa pinakamababang posisyon ako malalagay. Kaya imposibleng makasalamuha ng katulad niya ang isang katulad ko. Kaya naman tinuloy ko, Mama Mia. Habang sa gitna ng pag-iisip ko ay tinawag na nga ako ng HR in interview. Tinanggap ako, Mama Mia, bilang isa pong utility sa opisina na yun. At na-assign po ako sa logistics department. Hindi ko akalain na yun pala ang umpisa ng muling pag-ikot ng mabilis ng mundo ko. Hindi ko alam kung tadhana ba o parusa. Pero simula ng araw na yun, para pong may nakatingin na lang lagi sa akin mula sa itaas. At sa bawat hakbang ko sa loob ng kumpanyang yun, unti-unti kong nararamdaman na hindi lahat ng sugat sa nakaraan ay naghihilom. Unang araw ko po sa kumpanya, hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot. Habang nakaupo ako sa reception area, nakatitig lang ako sa logo sa dingding.
Yung malaking letrang S na kulay ginto at may pangalan sa ilalim. Umupo ako doon dahil pinapaantay ako para sa akin pong orientation. Simple lang ang design ng kumpanyang yon pero ramdam mo talagang mamahalin. At sa bawat segundo ng paghihintay ko ay parang humihigpit yung dibdib ko, Mama Mia. Hindi ko malaman kung paano naging ganito ka-successful si Miguel. Well, sa bagay, galing naman pala siya sa isang sikat na private school noon bago siya nag-transfer sa amin. Baka nabawi na ang kayamanan nila o kung ano pa man. Hindi ako kinakabahan dahil sa trabaho noon, kundi dahil alam ko na yung apelyido na yun ay may bigat sa nakaraan ko. Pag tinanong mo ako noon kung anong pakiramdam ng salitang karma, ay sasabihin kong hindi naman ako naniniwala dyan. Pero nung araw na yun, habang pinapapasok na ako ng HR sa opisina para sa orientation, alam kong tinamaan na ako ng una kong sampal mula sa tadhana. Ang department po kung saan ako naka-assign, Mama Mia, ay nasa 16 na palapag. Sabi, assignment ko raw doon na linisan ang buong palapag na yon bilang utility ako sa logistics division. Simple lang naman ang trabaho ko, magwalis, magmop at magpunas. Hindi ko alam kung saan magsisimula kaya todo smile na lang ako, Mama Mia. Ang gusto ko lang noon ay magtrabaho ng tahimik. Ayokong mapansin at ayoko ring maalala ako ni Miguel. Gusto ko lang kumita ng marangal para naman mabigyan ng konting ginhawa sa buhay ang aking nobya. Sa unang linggo ko ay tahimik ang lahat. Karamihan sa mga katrabaho ko naman ay mababait kahit sa mga utility na katulad ko. May mga nagtatanong kung tagasan ako, kung ilang taon na ako, kung may asawa na ba ako. Sinasagot ko na lang ng maiksi kasi gusto kong manatiling low profile. Hindi gaya nung high school na gusto kong may kontrol ako sa lahat. Ngayon gusto ko walang nakakakilala o nakakapansin man lang sa akin. Pero kahit ganoon, minsan kapag tumitingin ako sa paligid, ay lagi kong nakikita yung mukha ni Miguel sa mga posters sa hallway. Yung visionary leader, yung icon, na ang bata pa pero ang dami at ang laki na ng nagawa para sa kumpanya. At sa bawat tingin ko doon sa mga posters na yun ay parang kumikirot yung dibdib ko. Para kasing sinasabi ng utak ko, tingnan mo Raymond, yung tinulak-tulak mo lang noon, nasa itaas na ngayon. At ikaw, eto, tagamap ng sahig na inaapakan niya. Lumipas ang 2 linggo bago ko siya unang makita ng personal. Nung araw na yon ay biglang nag-announce si Ma'am Clarice, yung HR head namin. Team, may inspection mamaya yung general manager ha. Dadaan siya sa lahat ng department kaya maghanda kayo. Ang saya ng mga tao, lahat nag-aayos ng desk, nagkakape, nag-aayos ng buhok. Dahil ang sabi nila mabait daw yung general manager. At kapag bumibisita daw ito, ay may palibre talagang mga masasarap na pagkain. Habang ako noon ay tahimik lamang na nagmamap, pero sa loob-loob ko ay parang gusto ko nang tumakbo at magtago sa loob ng utility room. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag nagkita kaming dalawa. Baka naman hindi na niya ako maalala, di ba? Baka naman hindi na niya ako makikilala. Pero paano nga kung oo? Paano nga kung makilala at maalala niya ako? Pagkalipas ng isang oras ay pinatawag na kaming lahat. Kahit daw pala mga utility, Mama Mia, ay nais niyang makita at makilala. Hanggang sa marinig ko na yung yabag. Tahimik noon ang paligid at lahat na palingon sa tunog na yon. At doon pumasok siya. Si Miguel. Ang una kong reaksyon, Mama Mia, para po akong nalunok na hangin. Nakatayo siya sa may pintuan. Suot ang mamahaling itim na suit. May kasama pang secretary at parang
isang lalaki na bodyguard niya ata yun. Matikas na at hindi napatpati ng katawan niya. Malinis at walang bakas ng kahinaan. Kung hindi ko siya kilala, iisipin kong isa siyang taong ipinanganak na matagumpay. Pero kilala ko siya. Kilala ko yung mga mata niyang dati kong tinatawanan at inaalipusta. Ngayon iba na yung tingin niya sa akin. Malamig, matalim, na para bang may laman. "Good morning, team," bati niya. Tahimik lamang ang lahat. Ngumiti siya sandali pero hindi yung ngiting pala kaibigan. Yung ngiting may halong laman, Mama Mia. Lumapit siya sa mga mesa, tumitingin-tingin sa mga dokumento. Nagtanong tungkol sa operations hanggang sa unti-unti siyang napapalapit sa kinaroroonan ko, Mama Mia. Ramdam ko yung pawis sa palad ko kahit malamig na malamig yung aircon. Parang pinagpapawisan ako ng malamig at parang may dinadamdam ako sa katawan ko. Pagdating niya sa harap ko ay huminto siya. Nakatingin lang siya sa pangalan ko sa ID. Nandoon ang buo kong pangalan. Tahimik lamang siya at ilang segundo kaming walang imik. Tapos ngumiti siya. Yung pamilyar na ngiti na matagal ko nang hindi nakita. Sabi niya, "Raymond? Tama ba? Yan yung apelyido mo? Parang pamilyar sa akin yung pangalan mo." Hindi ko magawang tumingin sa kanya ng diretsyo pero pinilit ko pong ngumiti. Siguro po kasi marami naman po akong kaapelyido dito sa Pilipinas." Ngumiti lang siya. Siguro nga. Pero habang umaalis siya sa harap ko ay naririnig ko yung bulong niya. Halos hindi ko marinig pero parang sinasabi niyang matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito. At doon ko alam na tapos na ang tahimik kong buhay. Simula noon, Mama Mia, ay nag-iba na ang takbo ng mga araw ko sa trabaho. Parang biglang napansin na ako ni Miguel. Sa mga meeting, Mama Mia, lagi niya akong pinapatawag kahit hindi naman ako kasali. Lagi niyang pinupuna ang paglilinis ko. Siniswelduhan daw niya ako para maging malinis ang kaayusan ng opisina. Kahit simpleng tanong niya, binabato niya sa akin. "Oh, bakit parang may mabaho dito, ha, Raymond? Hindi mo ba inayos to?" Mama Mia, kapag may mali sa mga report ay pinupunit niya yun. Tapos, tinatapon niya sa kung saan-saan sa sahig para may gawin nako. Kung minsan, Mama Mia, tahimik lang yung pagpaparinig niya sa akin. Paglilinis na nga lang ang simple-simple, hindi pa magagawa ng maayos. Lahat nakatingin lang sa akin habang pinupulot ko yung mga papel na itinapon niya at pinunit niya. Mama Mia, pakiramdam ko noon ay ang liit-liit kong tao. Pakiramdam ko ay pinagtitinginan ako ng mga tao sa paligid ko. Sorry natapon ko, frustrated kasi ako dito sa mga reports na to. Sabi niya na para bang hindi niya sinasadya pero alam kong sinasadya niya yon. Hanggang sa dumating yung isang araw na pinatawag niya ako sa opisina niya. Unang beses ko pong pumasok sa executive floor. Tahimik, mamahalin ang amoy ng carpet at halos marinig mo yung tibok ng puso mo sa sobrang kaba. Pagpasok ko ay nakaupo lamang siya sa kanyang upuan, nakatingin sa kanyang laptop. "Sir, pinatatawag niyo raw po ako?" Tanong ko. Numango siya habang tumitingin. Pagkatapos ng ilang segundo ay tiningnan niya ako ng diretso sa mata. "Matagal na tayong magkakakilala, di ba, Raymond?" Hindi ako makasagot. "Sa high school. Classmate tayo dun sa probinsya, di ba? Tama?" Parang biglang naglaho yung hangin sa baga ko, Mama Mia. Hindi ko na kailangang magsinungaling kaya tumango na lang ako. Sabi ko ng mahina,
Opo, sir. Ngumiti siya pero yung ngiti na parang kutsilyo. Hindi mo na siguro ako maaalala, no? Pero ako, naaalala ko ang lahat. Tumingin siya ulit sa laptop niya. Lahat ng pang-aasar, lahat ng tawa, lahat ng pagkakataong ginawa mo akong katawa-tawa sa harap ng iba. Tahimik lamang ako. Gusto kong humingi ng tawad pero parang wala akong lakas para gawin yon. Parang ang hirap magsalita kapag yung kaharap mo, hawak na ang kinabukasan mo. Don't worry, hindi naman ako ganun kababaw. Hindi ko naman intensyon ang bumaba sa ganung uri ng level. Pero bago ako lumabas sa opisina, Mama Mia, ay tinapik niya ang mesa niya sabay sabing, "Pero Raymond, gusto ko lang makita kung gaano ka tatagal dito sa trabaho mo." Paglabas ko ay parang humapdi ang buong sikmura ko. Alam kong hindi na to trabaho. Simula na ito ng parusa para sa mga kasalanan ko. Kinabukasan ay tinambakan ako ng trabaho, Mama Mia. Ang dami-daming lilinisin. Parang sinasadyang dumihan ang bawat parte ng ika-16 na palapag na yon. "Ano ba, Raymond? Di pa to tapos?" "Pasensya na po, sir," sabi ko. "Raymond, sabi ni sir, kailangan daw malinis lahat ng mop. Kailangan daw nilalaban yan araw-araw. O di kaya naman 2 beses sa isang araw, ha? Utos yan ni Sir Miguel." Mama Mia, pinapabigat niya yung araw ko. Isang araw, pinuntahan pa niya talaga ako habang naglilinis ako ng conference hall. Pagpasok ko ay may isang babaeng nakaupo sa gilid. Nakangiti at may hawak na folder. Nang mag-angat siya ng tingin ay para po akong nagdidiliryo. Si Jessa, Mama Mia. Hindi ko alam kung paano siya napunta doon, wala naman siyang sinasabi sa akin. Ang sabi lamang niya ay may sorpresa daw siya sa akin, Mama Mia. Yung ngiti ni Jessa sa akin ay para bang kakaibang klase ng ngiti. "Oh, Raymond. Nakita mo na pala ang ating marketing coordinator, si Jessa." Tumingin siya sa akin at ngumiti. "Hi, Raymond. Surprise!" Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, Mama Mia. Gusto kong matawa. Gusto kong matuwa. Dahil sa wakas ay may trabaho na rin ang mahal ko. Kaya lang, Mama Mia, ang hindi ko alam ay kung bakit ako kinakabahan. Oo, nakapagkolehiyo nga si Jessa. Oo, hindi tulad ko. Nakapag-college siya. Kaya posibleng qualified talaga siya na maging marketing coordinator. Pero ang hindi ko alam bakit sa dami-dami ng tao sa Maynila ay si Jessa pa talaga ang na-hire nila. Wala namang binanggit si Jessa sa akin na nag-apply siya sa parehong trabahong o kumpanyang pinapasukan ko. Pero sabi niya lang, meron daw siyang sorpresa sa akin. Baka nga, eto yung sorpresa niya. Mama Mia, pag uwi ko sa bahay ay nandun na si Jessa. Nagluluto. "Bakit mo naman hindi sinabi sa akin na nag-apply ka pala doon?" Tanong ko sa kanya. "Hindi naman ako nag-apply doon. May tumawag lang sa akin. At ang sabi, nakita raw yung cellphone number ko dun sa resume mo. Ginawa mo raw kasi akong emergency contact eh. Nagtanong sila kung may kakilala ako na gustong mag-apply. Naisip ko na mag-apply ako kasi mas maganda naman ang sahod at benepisyo kaysa dun sa karinderyang pinapasukan ko, 'di ba? Sayang din naman yung napag-aralan kong halos 3 taon sa kolehiyo. May oportunidad na oh." Pero Jessa, yung amo kasi natin, yun yung, yun yung nabully ko dati sa high school eh.
Raymond naman, high school pa yun. Nag-move on na yung tao, nag-move on na lahat. Isa pa, wala na siyang makukuha kung gaganti pa man siya sa'yo. Ang taas-taas na ng kinaroroonan niya. Sa tingin mo, bababa pa siya ng level para lang higantihan ka? Mama Mia, naisip kong tama din naman si Jessa. Hindi nga naman siguro bababa si Miguel sa ganong klasing level para lang mapaghigantihan ako. Kaya naman, pinanatag ko na lang ang loob ko. Kahit ang totoo ay medyo nakakabawas din talaga ng pagkalalaki. Naiisa lang kayo ng pinapasukang kumpanya ng girlfriend mo, pero siya, napakataas ng posisyon samantalang ikaw naman ay utility lamang. Akala ko nung una ay kakayanin ko. Sabi ko, sinusuportahan ako ni Jessa sa mga gusto kong gawin sa buhay, kaya marapat lamang na suportahan ko rin siya sa mga pangarap niya. Sabi ko pa sa sarili ko, wala lang to Raymond, trabaho lang, huwag mong dibdibin. Pero habang tumatagal Mama Mia, nararamdaman kong unti-unti po akong nauubos. Unti-unti po akong nawawalan ng pride. Parang bawat umaga, isa na namang pako sa kabaong ng katahimikan ko ang napupunta. Mama Mia, pagpasok ko po sa opisina, ramdam kong lahat ng mata nakatingin sa akin. May mga nakangiti pero hindi naman yung totoong ngiti. May mga bulong-bulungan. Kasi parang may nakarinig yata ng usapan na bully ako noon ni Sir Miguel. May mga kakaibang sulyap. At kahit wala namang sinasabi si Miguel, alam kong siya ang nagmamaniobra ng lahat. Tahimik lamang siyang nanonood habang pinapahiya ako ng mga katrabaho ko, ng mga mas matataas ang posisyon sa akin. Mama Mia, habang pinapakain niya ako ng sarili kong ginawa sa kanya noon, kutsa-kutsara at pira-piraso naman ang puso ko. Isang araw habang nag-aayos ako ng mga dokumento na nahulog sa sahig ay bigla akong tinawag ni Miguel sa opisina niya. Para raw paglinisin ako dahil may alikabok daw doon. Pagpasok ay nandun si Jessa. Magkaharap silang dalawa at nagtatawanan. Nang makita ko yung kamay ni Miguel sa likod ng upuan ng girlfriend ko ay parang humigpit ang dibdib ko. Gusto ko siyang sugurin pero alam ko naman siguro na wala silang ginagawang masama. Sir, pinatawag niyo raw po ako. Sabi ko Mama Mia, na pilit pinapakalma ang sarili ko. Umiti siya na parang walang nangyari. Oo Raymond. Ano nga pala? Ayusin mo nga pala tong opisina ko. Ang daming alikabok. At saka pwede bang pakihanap yung calling card ko na natapon ko? Nag-iisa na kasi yun eh. Hindi pa kasi ako nakapagpagawa ng bago. Magpapaprint pa lang. Mama Mia. Parang nanliit ako. Pero ginawa ko pa rin ang trabaho ko. Jessa, balita ako, girlfriend ka ni Raymond. Hindi ba nakakaasiwa? Napangiti si Jessa na para bang yung ngiti na kahit alam niyang inuinsulto na ako, ay parang nagpapasipsip pa siya sa boss namin. Ang alam ko kasi ay may gusto siyang makuha na promosyon. Hindi naman sir, ganito lang talaga kami nagsusuportahan. Well, ang alam ko kasi dapat ang mga babae, dapat mas inaalagaan, mas pinagbibigyan. Anong may bibigay sa'yo ni Raymond? Oy Raymond, don't get me wrong ha. Concern lang ako dito kay Jessa. Mama Mia, tumahimik na lang ako kahit gustong gusto ko nang pumutok noon. Tahimik lamang, hindi na lang ako nagsasalita. Pagkatapos ay biglang tinawag ni Miguel si Jessa. Jessa, have you had your lunch? Tanong niya. Hindi pa po sir, magla-lunch pa po kami ni Miguel eh. Magla-lunch pa po kami ni Raymond.
Mama Mia, gusto ko nang suntukin talaga si Miguel. Lalo pa nung sinabi niya, Raymond, hihiramin ko na muna tong girlfriend mo ha. Wala akong kasamang mag-lunch. Isa pa, may i-discuss ako sa kanya over lunch. Hindi mo pa naman yan matatapos. Isa pa, pwede naman kayong magsabay ng dinner mamaya, right? Kaya alis na muna kami. Ayusin mo yung trabaho mo dyan. Mama Mia, pagtalikod nilang dalawa ay parang gusto ko na silang batuhin ng upuan. Hindi ko alam pero parang namamanhid na rin si Jessa. Parang hindi niya nakikita ang nararamdaman kong hapdi. Parang hindi niya napapansin ang nararamdaman ko noon, Mama Mia. Parang inuuna pa niya yung pagpapasipsip niya sa boss namin para makuha yung inaasam-asam niyang promosyon. Mama Mia, kinagabihan umuwi ako. Pag uwi ko ay wala pa si Jessa. Gulat na gulat ako dahil ang alam ko ay lagi naman siyang nauunang umuwi sa akin. Lagi kasi akong nahuhuli dahil lagi namang ganun eh. Dapat ang mga utility laging nauunang dumating para masiguradong malinis ang opisina bago dumating ang mga nagtatrabaho. At lagi ring huli para masiguradong maayos din ang lahat ng bagay. Sa mga panahon na yun ay wala po akong kasamahang utility sa 16th floor. Hindi pa po sila nag-hire. Hindi ko alam kung bakit pero ayos na rin sa akin dahil nakakapag-overtime ako. Ibig sabihin, dagdag kita, Mama Mia. Dagdag sa ipon ko para may pambili na ako ng singsing para sa pagpo-propose ko kay Jessa. Yes po. Iniisip ko na pong mag-propose sa nobya ko. Iniisip ko na pong sabihin sa kanya ang nararamdaman kong pagmamahal. Kaya nag-iipon talaga ako. Kaya naman gulat na gulat ako dahil nakarating ako ng boarding house na inuupahan namin ng 8:00 at wala pa si Jessa. Noong tinawagan ko ang cellphone niya ay hindi ko po makontak ito. Out of coverage area. Siguro nga walang signal sa kung nasaan man siya o baka pinatay niya yung cellphone niya. Gutom na ako. Wala na akong ibang maisip lutuin kundi sardinas na lang na may itlog. Tinirhan ko pa siya, Mama Mia. Ang totoo niyan, inantay ko pa siya ng halos 1 oras pero dahil wala pa rin siya ay nauna na akong kumain. Tinirhan ko siya. Mag-aalas 10 na ay wala pa rin siya. Tinatawagan ko pero hindi pa rin makontak ang cellphone niya. Hanggang sa dumating na nga ang 11:00. Nakarinig ako ng tunog ng isang sasakyan mula sa labas ng boarding house. Paglabas ko ng gate ng boarding house ay sakto namang nakaalis na yung sasakyan at si Jessa naman ay nilalak na yung gate. Bakit ngayon ka lang? Ang aga mong umalis kanina sa opisina. Tanong ko. Wala. Sinama lang ako ni Sir Miguel dun sa corporate party na sinalihan niya. Ano ka ba naman? Kasali pa ba yan sa trabaho mo, ha? Bakit hindi ka man lang nag-text ni hindi din kita matawagan? Sorry na, nalubat kasi ako. At hindi na ako nakapag-charge dahil na-busy na ako doon. Ano bang pinagkakaabalahan mo doon? Tsaka party yun ng mga sosyal. Alam mo, may mga possible clients doon para sa kumpanya. Alam mo naman ang trabaho ko, diba? May hinahabol akong quota, Raymond. Buti nga tinutulungan ako ni Sir Miguel eh. Sir Miguel ka ng Sir Miguel dyan. Hindi mo ba nakikita? Ha? Ilalayo ka niya sa akin. Doon ay humagalpak ng tawa si Jessa. Alam mo, ganito siguro talaga, no? Kapag hindi ka nakapagkolehiyo. Bumababa yung self-esteem mo. Wala kaming ginagawa ni Sir Miguel. Ang gusto lang niya, tulungan niya ako para matulungan niya tayo para sa future natin. Ano bang iniisip mo, ha? Excuse me, may girlfriend din si Sir Miguel at nakilala ko na. Kaya wala kang dapat ipagselos dyan. Hindi ako nagsiselos.
Ang alam ko, ginagamit ka ni Miguel para makaganti sa akin. Alam mo ang childish mo, Raymond. Isip bata ka? You think magsustoop down sa ganyang level si Miguel? I mean si Sir Miguel? Hello, ang busy-busy nung tao para magparami ng pera para isipin ka pa. Sino ka ba ha para isipin niya? Pagkatapos niyang sabihin yun ay tinulak niya ako at dinaanan lamang at pumasok na dun sa boarding house namin. Nung makapasok siya at nagbihis, Mama Mia, ay nagsalita siya. Alam mo, Raymond, pagod na ako at inis na ako sa ganitong klaseng buhay. Kaya nga kita tinutulungan para makaipon tayong dalawa. Para makalipat tayo. Para hindi na tayo dito sa mabaho at maliit na boarding house na to. Ano ka ba naman, Jessa? Baka marinig ka ng landlord natin. Marinig na kung marinig niya. Totoo naman. Sige na nga, alis ka na dyan. Matutulog na ako. Nagluto ako. Kumain ka muna. Ano na naman? Sardinas na naman? Kumain na ako. Nag-steak kami dun sa party. Ang sarap. Ang layo-layo sa mga kinakainan natin. Mama Mia, tiningnan ko ng mabuti si Jessa. Inaro ko ng mabuti yung mga sinasabi niya. Parang hindi na po siya yung Jessa na girlfriend ko. Parang hindi na po siya yung Jessa na kontento na sa simpleng buhay. Ngayon ay parang nag-iba na siya. Parang naging ambisyosa. Parang hindi na siya kontento sa kung ano ang may offer ko sa kanya. Lumipas pa ang mga araw. Lumipas pa ang mga linggo. Unti-unti kong naramdaman, Mama Mia, na parang nagbago na yata ang buhay ko. Nagbago na yata ang lahat. Nagbago na rin si Jessa. Isang araw sa opisina, narinig ko na naman si Miguel at si Jessa na nagtatawanan sa loob ng conference room. Kahit hindi ko po toka noon narinisin yun dahil may bago ng empleyado, ay pumasok pa rin ako. Eto ba yung pinagkakaabalahan mo? Eto ba yung sinasabi mong busy ka sa trabaho ha, Jessa? Mama Mia, hindi ko na napigilan ang sarili ko sa sobrang pagsiselos. Ano bang ginagawa mo dito, Raymond? Nagmi-meeting kami ni Sir Miguel. Meeting? O naglalandian? Tingnan nyo nga ang lapit nyo sa isa't isa. Pagkatapos noon ay biglang inusog ni Jessa ang upuan niya para mapalayo kay Sir Miguel. Ngayon ide-deny mo pa sa aking naglalandian kayo. Hindi kami naglalandian. Ano ba yung bibig mo ha, Raymond? Sabi ko sa'yo, tinuturuan ako ni Sir Miguel ng mga diskarte para mas mapalakihan ko pa yung nare-reach ko sa quota ko. Para mas lumaki ang incentives ko, para mas madali rin akong ma-promote. Hindi mo ba nakikita, Jessa? Ginagamit ka niya para gantihan ako. Hey, excuse me? Bakit kita gagantihan, ha? Tanong ni Miguel. Manahimik ka nga, hindi ikaw ang kausap ko. Mama Mia, dahil doon ay may pumasok na mga umawat sa akin. May 2 security guard at isa pang katulad kong utility rin. Tumigil ka na, Raymond. Tigilan mo na ako, pinagtitinginan ka na ng mga tao. Wala akong pakialam. Gusto kong malaman ninyong lahat dito na nilalandi ng boss nyo yung girlfriend ko. Hindi nga ako nilalandi ni Sir Miguel. At kung yan ang iniisip mo, na girlfriend mo pa ako, Wes, Raymond, tapusin na natin lahat ng to. Wala ka namang future na naibibigay sa akin, di ba? Tigilan na natin to. Pagkatapos noon ay umalis si Jessa. Sinubukan ko pa siyang habulin pero pinatawag na ako sa HR, Mama Mia. Doon ay binigyan nako ng 15 days na pagkakasuspinde dahil daw sa pambabastos na ginawa ko sa general manager. Ang sabi pa ng HR, Mama Mia, magpasalamat na lang daw ako
dahil ang gusto daw sana nila ay tanggalin ako sa trabaho. Pero hindi raw sumang-ayon si Miguel. Ang sabi niya, suspension lang daw kasi unang beses ko pa naman daw ginawa iyon. Mama Mia, pag uwi ko ng bahay ay wala doon si Jessa. Nandun pa rin ang mga gamit niya. Tinawagan ko siya pero hindi siya sumasagot. Lumipas ang 2 araw. Hindi pa rin sumasagot si Jessa. Hindi siya umuuwi. Ang sabi ng kasamahan ko, Mama Mia, ay pumapasok pa rin daw ito sa trabaho. Ang totoong araw niyan, Mama Mia, ay pinag-uusapan daw sila sa opisina. Pero wala daw silang pakialam. Close pa rin daw si Jessa at si Miguel. Nagtatawanan at sabay na kumakain sa pantry. Mama Mia, gusto ko nang hilahin noon ang mga araw. Gusto ko nang hilahin ang mga araw para matapos na ang suspension ko para makapasok na ako sa opisina. Kasi nung nasuspindi ako, Mama Mia, hindi po ako nakakapasok ng office. Pinagbawalan kasi ako at pinagsabihan ng mga security sa baba na bawal akong papasukin hanggang sa matapos nga ang suspension ko. At nung tapos na ay maagang maaga ako. Pagdating ko ay wala pa si Jessa. Ilang minuto pa ay nakarating siya kasama si Miguel. Jessa, pwede ba tayong mag-usap? Kung ano man ang gusto mong sabihin sa akin, pwede mong masabi sa harap ni Miguel. Ni Miguel? Nagulat ako, Mama Mia, dahil Miguel na ang tawag niya sa boss namin. Oo, Miguel. Kaming dalawa na. The other week lang. Pero Jessa, girlfriend kita. Akala ko ba matalino ka kahit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral? Di ba sinabi ko na, bago ka pa masuspend, natapos na tayo. Hindi na nga kita nire-replyan, hindi ko na sinasagot yung mga tawag mo. Hindi pa ba malinaw yun sa'yo? Pero Jessa, may mga pangarap tayong dalawa, di ba? Dati yun, Raymond. Nung hindi pa ako nagising sa kung ano ang deserve ko. Dati yun. Pero hindi na kita mahal. At hindi mo rin naman maibibigay sa akin ang maginhawang buhay na deserve ko, di ba? I'm sorry. Pero, na-develop na ako kay Miguel. Pero di ba sabi mo may girlfriend siya? Hiwalay na rin sila. 1 month ago pa. Kaya malaya kami. Di naman bawal dito sa opisina, di ba? Hindi rin naman kami magka-department. Kaya pwede ba, Raymond? Tigilan mo na ako. Tumalikod si Jessa, Mama Mia, at nung akmang hahawakan ko siya, ay sinuntok ako ni Miguel. Nagkalakas-lakas ng suntok na yon. Pagkatapos nun ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Binanatan ko na rin siya ng suntok. Nagsuntukan kaming dalawa hanggang sa dumating yung mga security na umawat sa amin. Lumayas ka dito sa opisina ko. Wag na wag ka nang babalik. Ang babaw-babaw mo, Miguel. Akala ko matalino ka. Akala ko matagumpay ka. Pero ang babaw mo. At ikaw, Jessa, sana balang araw malaman mo ang totoo na ginagamit ka lang niya para gantihan ako. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo, Raymond. Bagay lang yan sa'yo. Sabi ni Miguel bago tumalikod. Kinaladkad ako ng mga security palabas. Pagkatapos noon ay hindi na nga ako nakabalik sa trabaho, Mama Mia. Nagmukmuk ako. Ilang araw akong nasa loob lang ng boarding house hanggang sa siningil na ako ng landlady. Buti na lang at may naipon naman ako. Yun sana ang dapat pang singsing ko kay Jessa. Pero dahil wala na akong bibilan pa ng singsing, ay binayad ko na lang lahat ng yun para sa renta. Mama Mia, ilang buwan kong tinignan ang sarili ko sa salamin. Sinisi ang sarili ko. Kung hindi ko sana binuli noon si Miguel ay hindi magkakaganito ang buhay ko. Pero naisip ko rin,
dapat akong bumangon. Nakaganti na si Miguel sa akin. Wala na akong utang, kaya pwede na akong magsimula ulit. Pagkatapos noon, Mama Mia, ay nag-apply ako. Nag-apply ako bilang isang construction worker. Natanggap naman ako. Sa awa ng Diyos ay malaki naman ang pangangatawan ko, kaya madali akong natanggap sa trabahong iyon. Sa ngayon, Mama Mia, maayos na po ang trabaho ko. Hindi naman kalakihan ng sweldo, pero mas maganda na ang posisyon ko ngayon. Foreman na po ako. May asawa na rin ako ngayon at may anak na kaming 2. Si Jessa, wala na akong naging balita sa kanya. Pati rin si Miguel. Ang alam ko, Mama Mia, ay nasa Singapore na nakabase si Miguel. Hindi ko alam kung kasama ba niya doon si Jessa, kung naging sila ba talagang 2, dahil wala naman na akong balita sa kanila. Maging mga social media accounts nila ay hindi ko na ma-access. Hindi ko na rin inisip pa na hanapin pa sila dahil tahimik na ngayon ang buhay ko. Kung nasaan man silang 2 ngayon, ang hangad ko ay kapayapaan at kaligayahan nila. Wala na akong galit, Mama Mia. Dahil alam ko na kung meron mang masamang nangyari sa akin, karma lang din yun ng mga pinaggagawa ko noon. Maraming salamat po, Mama Mia, at more power po dito sa inyong estasyon at dito na rin sa inyong channel, pati sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Raymond. Grabe, parang yung mga video na nakikita natin sa social media, no? Yung parang yung mga bully na karma, parang ganon. Parang yun yung palagay ko dito sa kwentong ito. Anyways, maraming salamat, Raymond, sa ginawa mong pag-share ng iyong karanasan at iyong mga pinagdaanan dito sa ating programa. Ang hangad ko ay tuloy-tuloy kang maging masaya at tuloy-tuloy na maging tahimik ang buhay mo. At sana nga masaya rin etong si Jessa at si Miguel kung nasaan man sila ngayon. Anyway, sa lahat ng mga nanonood ngayon, nakikinig, please do like and share this video. At syempre, huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe dito sa channel natin. At huwag nyo rin kalimutan na i-subscribe din yung ating isa pang channel, ang Encounters with Mama Mia. At pareho nyo pong i-click ang notification bell ng 2 channel para na-update po kayo kapag meron tayong bagong kwento o bagong content na inilalabas. Lalo na sa Encounters with Mama Mia dahil hindi tayo laging naglalabas doon ng ng content. Dito ay parang halos araw-araw. Sana ipagdasal nyo na araw-araw na talaga at wala nang maging mintis pa ito. Pero when it comes to emergency, alam nyo na, magmimintis pa rin tayo. Pero sa ngayon, enjoy natin ang araw-araw na pagkikinig sa iba't ibang karanasan ng buhay at iba't ibang kwentong pinapadala sa atin dito. At bago tayo mag-read o magbasa ng mga komentaryo, unahin muna natin itong ating mga members na talaga namang grabe ang pagmamahal sa atin dahil bukod sa pag-subscribe ay nagpa-member pa talaga. Hi ako kay Freaky, kay Mila Raduban, kay Easy Gale, Gimaras Girl, kay Maureen Tugab, Maria Elena Abe, Janice Linian, Evelyn Kawit, ang pinakabago nating member na si Diane Martinez, at si Colleen Bueno. Maraming salamat po sa pagmamahal at suportang binibigay nyo sa channel natin. At syempre, hello din ako sa ating mga suking tagapakinig. Maraming thank you sa inyo, Rose Eunice. Maraming salamat sa iyo. Cheryl Lacuna from Sharjah pala ang pangalan niya, UAE. Cheryl Acuña from Sharjah, UAE. Ano ba yan, Mama Mia? Ayan. Hi din ako kay Janine Liano. Maraming salamat. Ed Santos. Hi sa'yo. Hi din ako kay Evelyn Gausin. Maraming salamat, Rosana Gonzalez. Hello rin sa'yo, Julieta Stralubio. Maraming salamat.
Hana Lian Leona. Hi sa'yo. Hi din kay Monica Postrero. Hi Monica, maraming salamat. Hi din kay Elena Lynn. Maraming salamat Christina Season. Eric Gomez, hello sa'yo. Ariston Maniago. Hi Sir Ariston Maniago, maraming salamat sa pakikinig. Hi din ako kay Jan Nelly Trapa. Maraming salamat. Kay Laylena Season. Tama ba? Ayun, hi din kay Raisa, Ruby Ramos, Bella Banides. Maraming salamat sa iyo. Jaime Rodriguez, Marilu Bautista, maraming thank you. At sa lahat po ng nakikinig sa atin. Sa mga hindi nabasa, baka sa susunod nating kwento, kayo na po ang ating babatiin dito. Kaya go lang, push nyo lang ang pakikinig at pagsuporta sa atin. Ako po ang inyong Mama Mia na nagsasabing kung meron kayong sariling kwento ng buhay, please do not hesitate to share that to us. Email lamang po mamamiacdo0317@gmail.com. My name is Mama Mia ulit. Mag-ingat po kayo palagi and mahal na mahal po kayo. Bye! Ingat!